At ayan mga ka-crypto, sabi ko sa ating balita ngayon dito ay top trader says 99% of XRP holders will fail. Ayan, napakarami pong ingay ngayon sa mundo ng cryptocurrency. Maraming balita, maraming price predictions, at higit po sa lahat, maraming mga holders ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nag to the moon ang kanilang mga assets. Ngunit, may isang matapang na pahayag mula sa mga analyst sa Cheeky Crypto na talaga namang nagpaingay sa social media. Ang sabi nila, 99% of XRP holders will fail. Bago kayo magpanik o mag-react ng negatibo, linawin natin agad. Hindi po ito isang eksaktong statistika. Ito ay isang paalala tungkol sa isang mas malalim at mas seryosong pattern na pag-uugali ng mga investors. Bakit nga ba sinasabi ng mga eksperto na ang karamihan sa atin ay malapit ng mabigo? Hindi ito dahil sa market volatility at hindi rin ito dahil sa kung ano ang ginagawa ng Ripple sa kanilang mga bank partnerships. Ang tunay na kalaban ay ang mismong paraan kung paano natin kinukonsumo ang impormasyon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang iyong attention span ay maaaring maging sanhi ng iyong pagkatalo dito sa crypto market. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit ang iyong watch time ay refleksyon ng iyong mindset. Napansin nyo ba na dito sa YouTube, ang mga educational videos tungkol sa crypto ay nakakakuha lamang ng average watch time na 30% hanggang 40%? Ayan, 30% to 40%. Sa unang tingin, mukhang normal lang ito para sa mga content creators. Pero para sa mga analyst sa Cheeky Crypto, ito po ay isang malakas na indicator ng mindset ng isang investor. Kung ikaw ay isa sa mga taong mahilig mag-skip ng video, mag-fast forward o huminto sa kalagitnaan dahil boring na ang usapan, baka kabilang ka sa grupong tinutukoy nila. Bakit nga ba mahalaga ang watch time? Simple lamang po mga ka-crypto. Ang investing ay hindi po isang sprint. Ito po ay isang marathon na nangangailangan ng malalim na pang-unawa. Kapag ikaw ay nag-skip ng video, nilalaktawan mo rin ang mga paliwanag na nagkokonekta sa mga nangyayari ngayon at sa mga posibleng mangyari bukas. Ang mga analyst ay gumugugol ng oras para ipaliwanag hindi lang ang ano ang nangyari, kundi bakit at ang paano. Ang pag-intindi sa bakit ang naghihiwalay sa isang matalinong investor at sa isang gambler. Kung nakikinig ka lang sa mga headlines, kulang ka sa context. At sa mundo ng finance, ang kulang na impormasyon ay isang recipe para sa disaster. Huwag mong isipin na sapat na ang malaman na bumaba ang presyo. Dapat mong malaman ang rason sa likod nito para alam mo ang susunod mong hakbang. Ngayon, ang isa bang incomplete o kulang na impormasyon ay maaaring makasira sa iyong portfolio? Isa sa pinakamalaking problema na nakikita ng mga analyst ay ang tinatawag nating information gap. Maraming XRP holders ang nakakaramdam ng matinding takot, pagkainip at kalituhan. At ang tanong ay bakit? Dahil madalas po silang nakadepende sa mga short-term updates o isolated headlines. Kapag nakakita ka ng balita na XRP is stagnant, ang unang instinct mo ay magpanik o magbenta dahil wala kang nakikitang aksyon.
Pero kapag naglaan ka ng oras para makinig sa mas mahabang usapan, mapagtatanto mo na ang bawat paggalaw sa market ay may kinalaman sa mga mas malalaking strategy. Ang mga analyst ay binibigyang diin na ang mga retail investors ay kadalasang nawawalan ng gana kapag hindi po nag-match ang presyo sa kanilang preferred timeline. Gusto natin na ngayon ang pagbili, bukas ang pagtaas. Pero hindi ganun ang laro. Ang mga taong hindi nakakakuha ng buong konteksto ay madaling ma-discourage. Sa huli, ang discouragement na ito ang nagtutulak sa kanila na lumabas sa market sa maling panahon dahil lang sa akala nila ay wala namang nangyayari. Kaya ang katotohanan, maraming nangyayari, pero hindi mo ito makikita kung ang basihan mo lang ay ang mga kumikislap na headlines sa X. Ngayon, ang iyong pagiging impatience nga ba ay nakakasira sa iyong long-term success? Pag-usapan natin ang ugali ng mga investors. Sinasabi ng mga eksperto na kahit lumipas na ang maraming taon, ang gawi ng mga retail investors ay hindi nagbabago. Impatience o pagkainip pa rin ang nangangahulugang dahilan kung bakit marami ang hindi nagtatagumpay. Nakita rin po sa observation na ito na kahit ang mga algorithm po sa YouTube ay tila hindi nag-aanong nagpo-promote ng mga educational videos kumpara sa dati. Dahil dito mas mahirap nang makahanap ng mga tamang source ng information. Pero kahit ganun po ang responsibilidad po ay nasa kamay pa rin natin. Ang pagiging part of the 99% ay isang choice na ginagawa mo dahil sa kawalan ng pasensya. Ang mga analysts ay naniniwala na kailangan po nating baguhin ang ating approach. Imbis na hanapin ang mabilis na profit, bakit hindi natin hanapin ang mas malalim na kaalaman? Sinasabi nila na marami sa mga XRP holders ang nagbebenta dahil lang sa takot o dahil hindi nila maintindihan ang big picture. Kapag ang isang asset ay nasa development stage, kailangan nito ng panahon para mag-mature. Tulad ng pagtatanim, hindi mo pwedeng hilahin ang halaman para bumilis ang paglaki nito. Dito sa crypto, ang maturity ay dumarating sa mga taong marunong maghintay at may sapat na kaalaman para manatiling kalmado sa gitna ng volatility. Ngayon, paano naman natin iwasan na maging parte o makasama sa 99% na failure? Una, kailangan mong maging mapanuri sa impormasyong kinukonsumo mo. Huwag kang maniwala agad sa isang clickbait na title. Maglaan ng oras na intindihin ang mga video na nagpapaliwanag ng fundamental analysis o ang mga rason kung bakit ginagawa ng Ripple ang kanilang mga galaw. Pangalawa, tanggapin mo na ang market ay hindi umiikot sa iyong personal timeline. Minsan, kailangan nating mag-hold ng mas matagal kaysa sa inaasahan natin. Pero tandaan, ang pag-hold ay dapat may basihan. Hindi ito blind holding. Dapat alam mo kung ano ang hawak mo at bakit mo ito hawak. Kapag ang isang investor ay may sapat na kaalaman, hindi siya madaling matitinag ng mga short-term price fluctuations. Hindi siya magpapanik kapag nakakita ng red candle sa chart dahil alam niya ang why sa likod ng kanyang investment. Ang payo ng mga analyst ay simple lamang. Yan po ay pag-aralan ang impormasyon sa kabuuan nito. Huwag mong i-short change ang iyong sarili. Ang pag-invest ay isang skill. At tulad ng anumang skill, kailangan ng practice at dedication.
Ang mga taong nagtatagumpay ay yung mga taong may disiplinang intindihin ang lahat ng aspeto ng market. Kung gusto mong maging bahagi ng 1% na nagtatagumpay, kailangan mong simulan sa pagbabago ng iyong habits. Maging mapagpasensya, maging mausisa, at higit po sa lahat, huwag hayaang ang iyong attention span ang magdikta sa kinabukasan ng iyong portfolio. At sa kabuuan, gusto kong iwanan sa inyo ang kaisipang ito. Ang tagumpay po sa crypto ay hindi lamang nasusukat sa laki ng iyong kinita. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong manatiling matatag at matalino sa kabila ng lahat ng pressure. Ang 99% na fail rate ay hindi po ito sumpa. Ito ay isang babala na maaari po nating iwasan. Ang pagkakaroon ng tamang mindset at ang sapat na pasensya ay mga tools na magagamit mo para magtagumpay. Huwag kang maging katulad ng iba na nakadepende lang sa kung ano ang trending sa social media. Maging isang investor na nagbabasa, nag-iisip, at nagpapasya base sa tamang konteksto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.